Sistema, ako ang anak ni host 12,138. Humihiling ako na umalis sa mundong ito. Natanggap. Pinoproseso ng sistema. Sa loob ng 15 araw, aalis ka sa mundong ito. 15 araw. Luna, hindi ako. Taga-mundong ito. Nandito ako para sa isang misyon. Tapos na ang misyon. Nabigo rin ako ng tatay mo. Kaya kailangan kong bumalik. Bago ako umalis, ibibigay ko sa'yo ang kwintas na ito. Kapag hindi ka na masaya, gamitin mo ito para buksan ang sistema. At umalis sa mundong ito para bumalik sa akin. Luna. Nanay, wag mo akong sisihin. Nanay. Saan ka pupunta, nanay? Nanay. Nanay. Huwag mo akong iwan. Nanay, huwag kang umalis. Ashin! Luna, anong nangyari? Nawala ang nanay ko. Nawala. Luna, huwag kang malungkot. Kasama mo na ako mula ngayon. Mananatili ka ba sa piling ko magpakailanman? Siyempre, sinusumpa ko. Ako, si Harlan Hughes, ay magpakailanmang sasamahan si Luna Yale. Hindi kita kailanman ipagkakanulo. Naniniwala ako sa'yo. Pero kung sakaling isang araw, ay ipagkanulo mo rin ako. Magiging katulad ako ni nanay. Ganap akong mawawala para hindi mo na ako matagpuan kailanman. Ang bagong serye ng alahas na ito, para kay Luna. Ginoong Hughes, may espesyal ba itong kahulugan? Ang pangalang Luna ay pangalan ng aking asawa. Ang kahulugan ng seryeng ito ay, mahal ko siya magpakailanman. Nabasa ko sa balita online na kayo ng inyong asawa ay unang pag-ibig ng bawat isa. Nagpakasal kayo nang umabot na kayo sa legal na edad. 5 taon nang magpakasal at ang relasyon ninyo ay nananatiling matatag at matamis. Mga sikreto sa pagpapaligawan. Well, siguro ay, laging makinig sa asawa ko, agad-agaran na sagutin ang kanyang mga mensahe, at maghanda ng sorpresa para sa kanya araw-araw. Naku po, kailan kaya ibibigay ng langit sa akin ang isang boyfriend na napaka-domineering at tapat? Yaong bihirang, Harlan Hughes. Gusto kong maging Tifret Hughes. Kailan kaya ang turn ko? Paumanhin. Ako, si Harlan Hughes, ay magpakailanmang sasamahan si In-Lo Sheng. Ayos. Si Harlan ay laging magiging pag-aari ni Luna. Marahil ay totoo noon. 7 taong pagpapaligawan, 5 taon ng mag-asawa, ang lalaking laging nagsasabing mahal ako, ay palihim na may ibang babae. Harlan, sabi ko, kung ipagkakanulo mo ako, mawawala ako magpakailanman. Luna, may meeting ako. Medyo nahuli ng konti ang uwi ko. Pasensya na, pinaghintay kita ng matagal. Mula ngayon, umuwi ka na lang. Kung kailan mo gusto, kahit hindi ka na umuwi, okay lang din. Luna. Luna, mahal, huwag kang magalit. Pangako, hindi na ako uwi ng ganito kagabi. Sumpa ko, kung mapapatawad mo ako, gagawin ko ang kahit anong hilingin mo. Harlan, maliit na bagay lang. Ito, talaga. Harlan, ang CC ng Hughes Corp. Nakikiusap ng napakababa sa akin. Kung talagang mahal mo ako, bakit mo ako pinagtaksilan? Hindi ako galit. Sa tingin ko lang, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa nararamdaman ko. Paano ka naman hindi magiging importante, Luna? Mahal na mahal kita. Para sa akin, hindi makakapantay ang buong mundo. Luna, nasaan ang kwintas mo? Ipinaayos ko. Maayos yan, walang problema. Luna, kahit na sa lahat ng mga taong ito, nawala ang nanay mo, ngunit patuloy akong naghahanap sa iyong ina. Maniwala ka sa akin, ipagkakasundo kita at ang nanay mo. Ang tatay ko. Kamusta na ang tatay ko?
Ganoon pa rin siya, nalilito sa Ward, laging bumubulong ng pangalan ng nanay mo. Karapat-dapat sa kanya yan. Harlan. Katulad ako ng nanay ko, sinabi ko sa'yo noong araw ng kasal natin, kung magbabago ang isip mo, mawawala ako, at hindi mo na ako mahahanap. Hindi Luna, hindi kita bibigyan, at hindi ko hahayaang umalis ka tulad ng nanay mo. Paano kung dumating ang araw na yon? Kung dumating man ang araw na yon, kahit sa impyerno, o sa langit man, kahit mawala pa ang buhay ko, talagang hahanapin kita. Luna, Anong ginagawa mo dito? Luna, may daga sa bahay ko, kaya nga Harlan, pinatira niya ako dito. huwag kang mag-akala ng mali, Luna. Pinakiusapan ako ng kuya niya na bantayan siya. Kaya nga pinatuloy ko siya. Kung nababahala ka, palalayasin ko na siya ngayon din. Pasensya na, ayaw ni Luna ng mga estranghero sa bahay. Mag-hotel ka na lang. Luna, nakikiusap ako sa'yo. Pwede ba, dito na lang ako. Pangako, hindi ako magiging pabigat. Bahala ka. Ayos. Ikaw na magluto ng pagkain mo. Ang pagluluto ko, para lang kay Luna. Anong problema, Luna? May niluto ba akong ayaw mo? Gusto ko ng shrimp dumplings mula sa East City. CJ, bibili ako para sa'yo. Harlan, sasama ako sa'yo. Hindi ko gusto ang pagkain ng mga katulong dito. Gusto ko rin kumain sa labas. Harlan, pakiusap, huwag masyadong marahas. Harlan, tayo pa rin lang ang dalawa. Kapag magkasama tayo, ito ang pinakamaganda. Makinig ka, hindi kita minahal kailanman. Ginamit lang kita. Si Luna ang hangganan ko. Ito sa pagitan natin. Kung magkakagulo ka sa kanya, magdudusa ka. Naging tanga ako. Alam kong may asawa ka na, at si Luna lang ang nasa puso mo. Pero ako, walang hiya pa rin kumapit sa'yo, na araw-araw ay ganito ang trato sa akin. Akala mo ba gusto ko ito? Kung hindi kita minahal ng ganito, bakit ako magpapakababa? Sige, huwag ka nang umiyak. Anong regalo ang gusto mo? Bibilhin ko para sa'yo. Gusto kong bilhin mo iyon para kay Luna. Iyong kwintas. At ang almusal na binili mo para sa kanya. Palitan mo. Hindi, ito lang ang gusto ko. CJ, bibilhin ko lahat para sa'yo. Hayaang halikan kita muli. Luna, ikaw ang nakilala ko, ang tanging babaeng nagpagulo sa puso ko. Magiging girlfriend mo ba ako? Luna, pangako ko, sa buong buhay ko, ang lahat ng pagmamahal ko ay para lang sa'yo. Pagsisilbihan kitang parang prinsesa. Mula ngayon, kung sabihin mong pumunta ako sa silangan, hindi ako lilingon sa kanluran. Kaya, pakakasalan mo ba ako?
Kaya. Kaya ang habang buhay mo. Ilang taon lang pala. Luna, umuwi na ako. Anong nangyari, Luna? Bakit ka umiiyak? Masakit ang tiyan ko. Regla mo na ba? Gagawa ako ng brown sugar water para sa'yo. Siomay, gusto ko muna ng siomay. Luna, pasensya na. Naubusan na nang pumunta ako. Bibilhan kita bukas. CJ. Luna, itong huling siomay. Nagawan ko ng paraan para mabili. O kaya, ibigay ko na lang sa'yo. Harlan, ang kwintas na ito, plano mong ibigay sa akin para gumaan ang loob ko. Pero si Iris Young, naglaro lang ng konti, nagpa-cute lang, at ibinigay mo sa kanya. Bakit ang mura ng pagmamahal mo? Luna, tingnan mo, ang ganda ng kwintas na to, di ba? Yung pinakamamahal ko, ang bumili nito para sa akin. Eh yung siomay, pwede ko namang ipaubaya sa'yo. Pero itong kwintas, di ko kayang pakawalan. Luna, masakit ang tiyan mo. Kargahin kita paakyat para makapagpahinga ka. Luna, hintayin mo ako sandali. Harlan, ikaw ang presidente ng Huggies Group. Paano mo siya pagsisilbihan? Umalis ka. Ayoko. Huwag kang magmalaki. Luna Yale, sakin lang dapat si Harlan. Ang posisyon bilang Avrek Huggies. Ibibigay mo rin yan sa bandang huli. Luna, mula ngayon, huwag na tayong mag-anak ha. Ganito kalala ang dysmenorrhea mo. Hindi ko kayang tiisin. Kung magkakaroon tayo ng anak, hindi ko na ma-imagine. Ayaw mong mag-anak, ano na lang ang iisipin ng mga magulang mo? Wala akong pakialam sa iniisip nila. Ikaw lang ang mahalaga. Luna, sa buhay ko na mayroon ka, hindi sapat ang pag-aalaga ko sa'yo. Ikaw ang aking munting anak. Paglalaruan kita magpakailanman. Matulog ka na. Hindi ka masasaktan kapag tulog ka. Harlan, hindi peke ang pagmamahal mo sa akin. Pero bakit kaya nakaya mong gawin ang isang bagay na napakasakit? Harlan, hindi ba't may dysmenorrhea si ate? Bakit hindi ka kasama niya? Naglalaro ka na naman sa akin. Tumahimik ka. Harlan, hindi mo ba kayang tiisin? Lagi mo lang gustong narito si Iris. Sa bahay ko. Luna, mabait ka. Narito ang asawa mo. Hindi na masakit na yon.
13 araw na lang ang natitira. Luna Yale, 13 araw na lang ang natitira. Malaya ka na sa lalaking ito. Sampung araw na lang. Kailangan kong asikasuhin ang rehistro ko. Hello. Gusto kong ikansela ang rehistro ko. Miss, para lang ito sa mga namatay na. Ang pwedeng gumamit ng serbisyong ito. 10 araw na lang ang natitira sa akin. Bago ako umalis sa mundong ito. Pakiusap, ayusin mo na ito para sa akin. Salamat. Sa lalong madaling panahon. Sa mundong ito, mawawala na si Luna Yale. Harlan, hindi mo ako mahahanap. Laban lang, Luna. Huwag kang susuko. Palagi akong nasa tabi mo. Luna, ang ganda-ganda mo. Maligayang kaarawan sa iyo. Salamat. Ano ito? Luna, sekreto ito. Kapag pareho na tayong 80 taong gulang, at puti na ang buhok natin, dadalhin kita ulit dito, sabay nating babasahin ang sulat na ito, okay? Harlan. Sayang, sa buhay na ito, hindi tayo magkakasamang tumanda. Walumpung taong gulang na si Harlan. Hoy, ako si Harlan, 17 taong gulang. Kasama mo siguro si Luna ngayon. Habang binabasa ang sulat na ito, nandito rin ba ang mga inapo mo? Napakasaya ko, mula 17 hanggang 80, mahal mo siya sa lahat ng mga taong iyon, at nanatiling tapat sa puso mo, inalagaan mo siya sa lahat ng mga taong iyon. Ito ang habambuhay kong pangarap. Napakasaya ko na nagawa mo iyon. Sabi nila, ang tunay na puso ay kayang magbago. Harlan, mahal ni Harlan si Luna. Hindi nagbabago, pakiusap, sabihin mo kay Luna, hindi dito nagtatapos ang buhay na ito. Ang susunod na buhay. At ang buhay pagkatapos noon. Gusto ko pa ring makasama si Luna, si Harlan at si Luna, magmamahalan kami magpakailanman, hanggang sa huli. Hindi mo ba sinabing ayaw mo sa akin? Bakit ang ijero mong mang-asar sa akin? Harlan, hindi ka lang talaga mabubuhay nang wala ang katawan ko, hindi ba? Mas magaling ako kaysa kay Luna. Mas alam ko ang mga pagnanasa mo, hindi ba? Nararamdaman mo lang para sa akin. Hindi mapigilang isipin ako. Isang araw na wala ako sa kama mo. Hindi mo matitiis, hindi ba? Tama ka, hindi ko lang talaga kayang pigilan ang sarili ko sa'yo.
Harlan, hindi ko patatawarin. Hindi kita kailanman patatawarin. Madam, sa nakaraang 3 araw, si Earl Hughes ay naghahanda ng isang salusalo. Sana'y makadalo kayo mamayang gabi. 3 araw na nawawala. Nag-aayos ba siya ng sorpresa para sa anibersaryo? O kaya ikasama niya ang iba? Harlan, hindi ko alam at ayaw ko nang malaman pa. CJ. Tingnan mo to, ang romantiko. Kapag dumating na ang asawa niya, siya lang ang nakikita niya. Eksakto, tuwing anibersaryo, parang kasal ang pagdiriwang. Harlan, ganyan mo pala pagsusuyuin ang asawa mo. Kaming mga lalaki, paano na lang kami? Totoo, ang asawa ko, lagi akong inuungitan. Sabi, dapat daw matuto ako. Pero simpleng lalaki lang ako. Wala akong romantic genes ni Harlan. Di nyo yan matututunan. Sasabihin ko sa inyo. Sa mundong ito, wala nang iba na magmamahal kay Luna tulad ko. Ang regalo sa ika-4 na anibersaryo ng kasal namin ay ang stake ko sa Hughes Corporation, 70% ng shares. Ililipat ko ang lahat kay Luna. Simula ngayon, Luna, ang magiging head ng Hughes Corporation. Mula ngayon, sa buong buhay ko, magtatrabaho na lang ako para kay Luna. Medyo masikip dito. Labas tayo, maghapong hangin. Luna, ako ang tumawag. Narinig mo naman lahat, di ba? Si Harlan, hindi ka na niya mahal. Kung matino ka, umalis ka na sa kanya. Ha, Luna, ilang taon lang ang nauna mo sa kanya. Ano nang espesyal doon? Paano kung tayo? Tingnan natin si Harlan, kung sino ang mas mahal niya. Ano? Luna. Luna, ayos ka lang ba? Luna, huwag mo akong takutin, Luna. Luna. Ginang Hughes, gising ka na pala. Kung mas matagal ka pang natulog, malamang tinawagan na ni Ginoong Hughes ang lahat ng doktor sa bayan. Sabi namin lahat pagod ka lang, pero ayaw maniwala ni Ginoong Hughes. Pinagawa ka pa nga ng kumpletong check-up. Luna, gising ka na. Kinabahan ako ng husto, alam mo. Kung hindi ka nagising, malamang nawalan na rin ako ng buhay.
Luna, magpahinga ka muna ng maayos. Aasikasuhin ko muna ang ilang trabaho. Ano nung pinagkakagulo mo? Ilang beses na kitang sinabihan, hindi kita gusto, hindi kita mahal. Si Luna lang ang nasa puso ko. Kaya kung siya'y nanganganib, syempre kailangan ko siyang iligtas. Hindi mo ako mahal. Ilang beses na tayong nagtalik. Hindi mo ako mahal. Tumawag ako at dali-dali kang dumating. Harlan Hughes, ayoko nang magustuhan ka pa. Hindi mo ako mahal. CJ, hindi na rin kita mamahalin. Maghahanap na ako ng iba ngayon. Sige, subukan mo. Teka, huwag ka nang umiyak, kasalanan ko lahat ito. Papayag ako sa kahit anong hiling mo. Okay. Kung gayon, 3 bagay ang gusto kong pagbigyan mo. CJ, sabihin mo. Una, hindi mo pwedeng makita si Miss Yales sa mga susunod na araw. Dapat kang manatili sa tabi ko. CJ, Pangalawa, meron tayong ball sa mga susunod na araw. Gusto kitang samahan mo ako bilang boyfriend ko na umattend doon. CJ, Pangatlo, gusto kong mag-propose ka sa akin. Isuot mo ang singsing sa daliri ko. At sabihin mong mahal mo ako magpakailanman. Alam mo namang hindi ito totoo. Alam kong hindi mo may iwan si Miss Yele. Pero gusto kong ang lalaking pinakamahal ko ang mag-propose sa akin. Kahit na peke lang, okay lang. Hindi ba sapat na iyon? CJ. Kahit ano, sundin kita. Ayos, yan ang gusto kong marinig. May narinig ako tungkol sa isang misteryosong big shot na umarkila ng buong palapag para sa isang babae. Walang abiso at bawal pumunta ang sinuman sa taas. Nitong mga nakaraang araw, iba't ibang klase ng mamahaling alahas ang ipinadala sa taas. Hay, sino kaya iyon? Bakit ang swerte nila? Tutu. Sa ibang bansa, ang Harmony Hospital ay itinuturing din na nasa ibang bansa. Mula sa aking kumpletong paglaya. Tatlong araw na lang ang natitira. Nagsisisi ka ba? Luna, bakit ka biglang pumunta rito at hindi mo sinabi sa akin? Ang lamig. Paano kung magkasakit ka sa ginaw? Napanaginipan ko ang nanay ko. Pumunta siya para tulungan akong makita kung anong kapalaran ang naghihintay sa mga tumraidor sa kanya.
Luna, ilang araw na akong nakatira sa inyo. Pasensya na talaga sa abala. Aalis na ako ngayon. Tama. Ito para sa'yo habang nandito ka. Maingat kong pinili ito para sa'yo. Isang regalo. Sana magustuhan mo. Luna, ikaw dito ka lang sa bahay. Ako muna ang maghahatid sa kanya. Babalik ako pagkatapos. Hello, itong dalawang video bukas, sunod-sunod, ipalalabas sa buong lungsod. Luna, maligayang kaarawan. Ika-negatibo 26 ko ngayong kaarawan. Engan, Anong pagkakataon, Harlan? Ngayon din ang araw na tuluyan akong mawawala sa mundo mo. Luna, sumama ka sa akin. Harlan, araw-araw na pagpapanggap, hindi ka ba napapagod? Ang bigat ng trabaho mo. Pero may oras ka pa para sa kaarawan ko. Luna, anong sinasabi mo? Alam mo namang sa mundong ito, walang katulad mo, sa kaarawan mo, kahit bumagsak ang langit, sasamahan kita. Tama, sandali lang, hintay ka dito. May isa pang paborito mo, yung double skim milk hindi pa tapos. Babalik ako agad. Handa na, tapos na rin ang panghuli. Ngayon, masaya ka na sa iyong kaarawan. Paulit-ulit ang tunog ng telepono mo. Ayos lang, huwag kang mag-alala. Luna, may nangyari sa trabaho. Kailangan kong pumunta doon. Kumain ka na muna nang wala ako. Babalik ako sa loob ng 2 oras. Masaya nga ba talaga ang 2 oras? Ha? Anong sinabi mo? Wala. Sige, magtrabaho ka na. Mahalaga ang trabaho. Si Harlan noong 15 anyos ay mayroong Luna at si Harlan noong 27 anyos ay mawawala ng Luna magpakailanman. Tapos na ang oras. Pwede mo na itong i-play. Ang romantiko naman nito, Harlan. Malaking sorpresa para sa girlfriend mo. Isang sorpresa. Ang mga video at litratong ito, si Luna lang ang mayroon. Siya ba ang nag-edit at nag-post? Isang sorpresa para sa akin. Impossible. Kailangan kong hanapin si Luna. Hoy! Ay, Luna.
Mukhang mapayapa kang mamuhay. Tahimik ang buhay. Hindi ko alam na marami kang alam na kalokohan. Maghintay ka lang, hindi kita pabibigyan. Kayong dalawa lang ang couple, na hindi pa naghihiwalay. Magkasama kayo magpakailanman. Harlan, pakisabi kay Luna. Maligayang ika-negatibo 26 na kaarawan. Tutanda kami kasama si Harlan. Maligayang ika-4 na anibersaryo. Salamat. Ipaparating ko iyan mula kay Luna. Ang inyong mga pagbati. Luna. Harlan. Sa buhay na ito, hindi na tayo muling magkikita. Kuya, hindi ba tinadismenorya si ate? Bakit hindi ka sumama sa kanya? Naglolokohan na naman sa akin. Tumahimik ka, gago. Gago. Luna. Bukas na ang portal ng Espasyo Oras. Host, maghanda para sa pag-alis. Countdown. 5, 4. Luna, mahal. Luna, nawala siya. Harlan, ano ang tinitingnan mo? Nawala si Luna. Nawala? Ano nang nawala? Ace projection lang to. Projection. Ibig mong sabihin, hindi nawala si Luna. Isang taong maayos naman. Paano siya biglang mawawala sa hangin? Gusto kanyang pagsisihin. Kaya sinadya niyang gawin to. Hoy, magpahanap ka ng, magpatanggal ng mga video sa plaza. Bantayan ang mga reaksyon ng publiko, hindi dapat payagan, na lumabas sa internet. Huwag mong hahayaang makita to ni Luna. Harlan, saan ka pupunta? Huwag mong isiping hindi ko alam. Tungkol sa videong to, ikaw ang may gawa nito, di ba? Sinabi ko na sa'yo, hindi kita mahal. Si Luna lang ang nasa puso ko. Tigilan mo na ang mga laro mo. Mula ngayon, huwag mo na akong hanapin ulit. Harlan. Luna. Pasensya na, Luna. Abala ako sa trabaho. Pero pagkatapos ko, agad akong umuwi. Luna, ika-negatibo 26 mong kaarawan. Hindi tayo nagdiwang. Kasalanan ko yon. Hindi ba't gusto mo talagang makakita ng Northern Lights sa Arctic? Ganito na lang. Ipapaatras ko muna ang trabaho ko sa kumpanya. Dadalhin kita para makakita ng Northern Lights. Okay? Luna. Mahal ko. Luna. Hoy, imobilisa ang lahat. Saliksikin ang buong lungsod para hanapin si Luna. Kapag may balita na, i-report mo agad sa akin. Luna, alam kong nagkamali ako.
Hindi ko dapat iniwan ka. Pwede mo akong parusahan, pero wag kang magtagal. Hindi ko kayang mawalay sa'yo. Hughes, may balita tungkol kay Yenye Hughes. Hughes, ang video ninyo ni Emma Yang ay naikalat online. Hindi humuhupa ang hot search. Bumagsak ang stocks ng Hughes Corporation. Dahil dito, nag-stroke ang old master. Nasa ospital siya ngayon. Hinihiling ng mga shareholder na pumunta kayo sa kumpanya para magbigay ng paliwanag. Walang kwenta kayong lahat. Hindi nyo maayos ang maliit na isyong ito. Humanap ng paraan para matanggal ang video. Hindi natin pwedeng payagang makita ito ni Luna. Dumating ang mga investor na yan dahil sa imahe mong mapagmahal na asawa. Ngayon, nagdulot ka ng iskandalong ito. Nagwi-withdraw na ng pondo ang mga investor. Bahala na ang buhay pribado mo. Huwag mong idamay ang negosyo. Wala kaming pakialam kung kayo ni Luna ay tunay na nagmamahalan o nagkukunwari lang. Magdaos ng press conference para mapatahan ito. Tama na, lumabas ka. Lahat kayo, lumabas. May balita na ba kay Madam? Wala pa po, sir. Pero, Lil Hughes, huwag kayong mag-alala. Baka nagalit lang si Madam at lumabas para magpalamig ng ulo. Pagkalipas ng ilang araw, babalik din siya. Dati, si Luna. Palagi nagsasabi sa akin kung saan siya pupunta. Talagang galit na galit siya ngayon. Kailangan kong hanapin siya at magpaliwanag. Ako, si Harlan. Luna lang ang minamahal. Ang panahong kasama ko si Iris ay aksidente lang. Hello, Harlan, may balita na ba kay sister-in-law? Sabihin mo, ayon sa police station, kinansela na ni sister-in-law ang lahat ng impormasyon ng kanyang pagkakakilanlan. Ano? Harlan, ngayon, kailangan mong maging handa. Hindi siya madaling pakalmahin. Matagal na ba siyang nawawala? 11 araw na ang nakalipas. Harlan, hindi ka ba nangako, nitong mga araw na ito, na makasama mo ako ng buong puso? Tawag ni Luna yan. Kailangan kong sagutin yon. Ngayon? Harlan, ayon sa kasabihan, hindi naman yan biglaan lang. Malaki ang naging epekto ng mga video online. Sa tingin ko, ang pagtago niya ngayon, baka dahil ito. Oh, siya nga pala, base sa mga nakalap natin, ang nanay niya ay nawala rin 20 taon na ang nakalipas. Tapos, tuluyan na siyang nawala. Sa tingin mo, ang paglaho niya, may koneksyon kaya sa nanay niya. Ayon kay Luna, ang nanay niya, dahil, nagloko ang tatay niya kaya umalis. Ganito.
Harlan Hughes, katangad ko ang nanay ko. Sa araw ng kasal natin, sinabi ko sa'yo, kapag nagbago ang isip mo, mawawala ako. Hindi mo na ako muling mahahanap. Hindi mo magagawa. Hindi, Luna, hindi mo magagawa. Hindi kita bibigyan at hindi ko hahayaang umalis ka tulad ng nanay mo. Pero paano kung dumating ang araw na yon? Kung dumating man ang araw na yon, kahit sa impyerno, o sa pinakamataas na langit, kahit malagay pa sa alanganin ang buhay ko, hahanapin kita. Luna. Luna, bakit ka biglang dumating, ni hindi mo man lang ako sinabihan? Ang lamig, baka ka magkasakit. Napanaginipan ko ang nanay ko. Dumalaw siya sa akin. Ang mga taong nagtataksil. Ano ang kapalaran nila? Harlan. May balita kami. Ito ang nawawalang cellphone ni ate. Siguro dapat mong tingnan. Kaya pala alam mo na pala, tungkol sa akin at kay Iris, ang tagal mong nagtiis, para magplano ng pagtakas mo, ubo-ubo. Harlan? Harlan, ayos ka lang ba? Gising ka na, please, Harlan. Luna, alam kong nagkamali ako. Pwede mo akong parusahan sa anumang paraang gusto mo. Huwag mo akong iwan. Luna. Harlan. Mula ngayon, hindi mo na ako muling makikita. Luna. Harlan, ayos ka lang ba? O nga pala, yung video sa plaza, nalaman na namin kung sino ang gumawa. Siguro yung putang inang Iris Young yon, di ba? Hindi. Si Hipag mismo ang naglagay noon. Siguro, naghahanda na siyang umalis. CJ, naiintindihan ko. Pwede ka nang bumalik na yon. Ingat ka. Luna, alam kong hindi mo talaga ako iiwan. Nagtago ka lang siguro kung saan, naghihintay na hanapin kita, di ba? Hahanapin kita. Talagang hahanapin kita. Harlan, gising ka na? Nagluto ako ng lugaw para sa'yo. Luna, bumalik ka rin. Bakit ikaw? Paano mo nagawa yon? Harlan, syempre ako. Sino pa ba ang mag-aalaga sa'yo? Ang sama ng pakiramdam mo kanina. Ilang oras kong ginawa ito. Itong sabaw para lang sa'yo. Para pampagana. Tikman mo. Masarap ba? Harlan, anong ginagawa mo? Sinabi ko na sa'yo, si Luna ang hangganan ko. Pero ikaw, naghanap ka ng gulo. Pinilit mong malaman ni Luna ang tungkol sa negosyo natin. Ikaw ang dahilan ng lahat. Ikaw ang nagpauwi kay Luna. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala siya sa akin. Iris, karapat-dapat kang mamatay. Ikaw ang dahilan ng lahat. Para lang mapasunod mo ako. Pinatugtog mo yung video sa plaza. Bakit? Bakit mo ginawa yon? Bakit? Bakit? Harlan Hughes, hindi ako ganoon ka-bored para maglaro ng video sa plaza. Malinaw na ikaw ang sumira sa mga pangako ninyo sa isa't isa. Nagtaksil ka sa pagmamahal nyo. Sa huli, kasalanan ko rin ang lahat. Nang matulog ka sa akin, bakit hindi mo sinabing, problema ko iyon? Ikaw ang unang nanukso sa akin. Ako, nanukso sa iyo. Kung talagang mahal na mahal mo siya, matutukso ka ba sa akin? Paulit-ulit mong sinasabing si Luna lang ang minamahal mo. Hindi ka mabubuhay. Pero sa likod niya, kasama mo ako ang daming beses.
Ang katawan ko ay isang bagay. Ang puso ko ay iba. Ginamit lang kita bilang lalabasan ng galit. Harlan Hughes. Kaya mas totoo ang katawan mo kaysa sa mga salita mo. Ang puso mo ay mas totoo pa. Noong mga araw sa ospital, malinaw na nasa baba si Luna. Pero hindi mo man lang siya dinalaw. At nung kaarawan niya, nagpadala lang ako sa iyo ng ilang selfie ko. Dali-dali kang pumunta. Harlan, ang sinasabi mong tunay na pag-ibig sa puso mo ay hindi ganoon. Tumigil ka. Alam mo ba, noong araw na umalis ako, ano ang regalo ko kay Luna? Sabi mo, kapag nakita ito ni Luna, ano kaya ang mararamdaman niya? Lumabas ka. Kasalanan ko. Ako mismo ang nawala sa kanya. Lahat ito, kasalanan ko. Karapat-dapat akong mamatay. Karapat-dapat akong mamatay. High school. Kaya mo yan, Luna. Huwag kang susuko. Kasama mo ako palagi. Kasama mo rin ba ako palagi? Siyempre naman. Tara na. Ano nang ginagawa mo? Luna. Ang ganda-ganda mo. Ang landi mo. Si Harlan, kay Luna lang naglalandi. Maligayang kaarawan. Salamat. Ano to? Luna. Sekreto to. Kapag pareho na tayong 80 taong gulang at puti na ang buhok natin, dadalhin kita ulit dito at titignan natin ang sulat na ito. Okay, Gusto kong makita ngayon. Ngayon na talaga. Hindi mo pwedeng makita ngayon. kapag matanda na tayo, sabay tayong titingin. Sige na nga. Harlan Hughes, 17 taong gulang, kamusta? Sa kasamaang palad. Sina Harlan at Luna ay hindi nagtagal ng magkasama. Sino ang naririto ngayon? Ang 26 na taong gulang na si Luna ay alin na lamang. Hindi ko maintindihan. Nang walang anumang nangyari, hindi nagbago ang ating nararamdaman. Lahat ay maayos at masayang umuusad. Paano ka biglang humawak sa kamay ng iba? Harlan. Bawat sandaling malapit ka sa kanya. Iniisip mo ba ang kilig ng pagtataksil? O ang pagkonsensya sa akin? Luna. Huwag mo siyang patawarin. Hindi ko kailanman pinag-alinlanganan ang iyong katapatan. Ngunit ang katapatan ay pansamantala lamang. Mula 16 hanggang 26. Ako'y minsang naging masigasig at tapat na nagmahal sa iyo ng 10 taon. Ngayon, ibinabalik ko ang sarili ko sa iyo. Sa nalalabi kong buhay, hindi na tayo muling magkikita.
Tigil na sa pag-inom, masasaktan ka lang. Akin na yan. Harlan, hindi kita pinagsasabihan. Kung alam mo palang ganito ang mangyayari, bakit mo pa ginawa? Okay naman kayo ng asawa mo. Bakit mo pa hinanap si Iris? Kahit gaano pa kagaling si Iris, mas magaling pa ba siya sa asawa mo? Harlan, Medyo kamukha niya si Luna. Nandito ang asawa mo, ang totoo, pero naghahanap ka pa rin ng kapalit para maalala ang nakaraan. Kaya pala nawala ang asawa mo. Kung ang partner kong 10 taon ay ituring na kapalit lang, hindi lang mawawala. Gusto kong pumatay, tama ka. Isa akong tunay na gago. Nawala ko si Luna, nawala ko siya. Kailangan kong hanapin si Luna, ibabalik ko siya. Huminahon ka. Harlan, hintay ka muna dito, kukuha ako ng tubig para sa'yo. Ma. Ma, nandito na ako. Ano to? Malayo itong lugar. Ano? Gusto ko nang umuwi. Okay din naman dito, ikaw at ako. Ay hindi kailanman naging parte ng mundong iyon. Halika na, kumain ka ng pansit. Tingnan mo kung bumaba na ang galing ko sa pagluluto. Noong 2 taon ko, dinala ako ng sistema sa mundo mo. Inutusan ako ng sistema na ligawan ang tatay mo. Tulungan siya, nakalimutan ang kanyang unang pag-ibig. Pagkatapos ng 3 taon, sa wakas ay natapos ko ang misyon. Nang matapos ako at maghanda ng umuwi, sa araw na iyon, nag-propose sa akin ang tatay mo. Kaya nanatili ako. Pero hindi nagtagal. Bumalik ang unang pag-ibig niya. Nangako ang tatay mo na magiging magkaibigan lang sila. Pero sa likod ko, nabuntis niya ito para umangat, inagrabyado niya ako. Ipinagkamatay nito ang kanilang anak. Napakababang paraan, isang simpleng pagsusuri lang, malilinis ang pangalan ko. Pero ang tatay mo, ang pinaniwalaan lang ay ang salita niya. Doon na ako tuluyang nawala ng pag-asa. Nagpa siya akong maglaho. Iwan siya. Nanay, alam ko, pero pag alis mo, nabunyag ang tunay na mukha ng babaeng iyon. Nabaliw si tatay at naospital. Pareho silang nagbayad tungkol sa kwintas. Hindi ko sinabi kay tatay. Ang mga nagtataksil sa tunay na puso, dapat parusahan. Noon, gusto kitang isama. Pero sinabi mo sa akin, gusto mo ang batang lalaki sa kapitbahay. Gusto mong manatili para sa kanya. Akala ko, hindi mo susundan ang mga yapak ko. Pero hindi ko inaasahan, kung alam ko lang, dapat ay naging walang puso ako at isinama ka. Anak ko, sa lahat ng mga taong ito, marami kang pinagdaanan, nanay. Kapag kasama mo si nanay, poprotektahan ka ni nanay. Luna, tungkol sa hinaharap, ano ang mga plano mo noon, siguro? Gusto ko lang magpakasal, magkaanak, at mabuhay ng payapa. Baka babalik ako sa mundong iyon. O kaya, makakatagpo ako ng isang tao na makakasama ko sa buong buhay ko. Pero ang taong iyon, talagang hindi si Harlan. Luna. Luna, alam kong mali ako. Patawarin mo na ako. Bitawan mo ako. Luna, kasalanan ko lahat ito. Huwag mo akong iwan. Luna, patawarin mo ako. Luna, patawarin mo ako. Nagkakagulo ka dito. Nagmamagaling ka. Papatayin kita ngayon. Hoy, tumigil ka sa paghampas.
May mamamatay nito. Umalis na tayo. Gago. Luna. Luna. Huwag mo akong iwan. Nako, Harlan. Paano ka napalo? Claire. Claire, makinig ka. Kahit anong mangyari, hanapin mo para sa akin si Luna. Nasa ospital na naman si Harlan Hughes. Ilan na ba to ngayon? Mula nang mawala si Luna Yale. Araw-araw na lang siyang umiinom mag-isa. Wala siyang pakialam sa kalusugan niya. Ngayon, wala na si Miss Yale. Para kanino ba siya nagpapakasawi? Eksakto. Naalala mo ba, noong nasa ospital pa si Miss Yale, buong ika-6 na palapag ay nakareserve. At araw-araw may padalang regalo. Ngayon ko lang nalaman, yung nasa ika-6 na palapag ay kabit pala ni Harlan Hughes. Ha? Ibig kong sabihin, nasa ospital din naman si Miss Yale. Hindi niya pinansin si Miss Yale at sa kabit niya umikot ang araw-araw. Tapos ngayon, nagpapanggap pa siyang sawi at nagdudalamhati. Ano ng kalokohan yang pinagsasasabi mo? Kung magsasalita ka pa ng ganyan, report kita, araw-araw. Kung kaya mong gawin, bawal bang pag-usapan? Hughes, hindi na pwedeng ganito ang kalagayan nyo. Mula nang malik yung video ninyo ni Iris, ang stocks ng Hughes Corp ay patuloy na bumababa. Magulo na sa kumpanya, kailangan nyong makabangon agad, at pangunahan ang kumpanya. Ang shares ng kumpanya, ibinigay ko na lahat kay Luna. Ngayong wala na si Luna, wala na ring dahilan para magpatuloy ang kumpanya. Hughes, maraming tao ang umaasa, at si Old Hughes, hindi na pwedeng magpasaway ngayon. Sabihin mo sa kanya para sa akin. Sabihin mong walang utang na loob ang anak niya. Nabigo ko siya. Hughes. Ito, ikaw na mismo ang dapat magsabi kay Old Imrahi. Harlan, may naghahanap sa'yo. Luna. Si Luna ba? Luna. Anong ginagawa mo rito? Kuya, Hindi mo na kailangang magsalita. Ikaw ang kapatid niya. Sinira mo ang kapatid ko. Gago ka, hindi ka palalampasin ng pamilya namin. Nangangahas kang sabihin na hindi mo ako palalampasin. Siya ang may kasalanan, ang mahal mong kapatid. Siya ang unang nanukso sa akin. Sinira niya ang pamilya ko. Lahat ay dahil sa kanya. Nawala ang lahat sa akin. Ikaw pa ang nagsasabing hindi mo ako palalampasin. Kung ang pamilya mo ay may kahit katiting na hiya, malalaman mo na ang ginawa ng kapatid mo ay napakasama. Salbahe ka, laging gusto ng higit pa. Nagkamali man ang kapatid ko, pero hindi pa siya kasal. Ikaw, at bilang kapatid niya, kahit anong pagkakamali ang gawin niya, walang kondisyong nasa tabi ko siya. Ipasa ang utos, kanselahin ang lahat ng proyektong pakikipagtulungan sa Hughes Group. Masamang balita, Hughes, ang pakikipagtulungan ng mga yaong ay kinansela na. Hindi bale. Kung kanilang kanselahin, hayaan mo. Hindi lang iyon, dahil sa mga isyu ngayon sa opinyon ng publiko, ang ibang mga tagagawa na nakikipagtulungan sa atin ay umatras na rin, ganap na magulo na ngayon. Harlan Hughes, salbahe ka. Kung hindi mo ayusin ang gulo ng mga Hughes ngayon, hindi ka na makakabalik sa mga Hughes. Tingnan mo ako ngayon. Masaya ka na ngayon? Nasiyahan na. hoy, kalimutan mo na. Kusa kong ginawa ito. Mula ngayon, pakasalan mo ang kapatid ko. Pakasal? Pangarap mo lang yan, mula simula hanggang wakas. Sa puso ko, si Luna lang ang nandoon. Pakasalan mo siya. Sino siya? Ang puta iyon, bastardo. Tingnan mo. Iris, puta ka. Huwag mong isipin na ang paraang ito ay magpapatiwala sa'yo sa akin. Walang saysay yan. Walang kwenta, hindi ako naniniwala sa'yo. Noong nakaraan, sa kaarawan mo, lasing ka noon, ang batang ito ay talagang sayo. Impossible. Impossible. Mas mabuti pang maging mabuti ka sa kapatid ko. O ipapahamak kita ng husto.
Ayos ka lang ba? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, hindi ko hahayaang ipanganak ang batang ito, hindi kailanman. Ayoko rin ito, pero ang sanggol, hindi siya pwedeng mawalan ng ama, o kaya, ganito na lang. Pakasalan mo ako, kunwari lang. Ganoon, ligtas na mapapanganak ang sanggol, at maipaliwanag ko ito sa kapatid ko. Alam ko ang ugali ng kapatid ko, siya. Nagbabanta ka ba sa akin? Babaero ka? Sino ba ang nakakaalam kung kaninong anak ang nasa loob mo? Galing ba yan sa ibang lalaki dyan? Kung sinong gago ang ama nito? Hindi. Hindi ko ginawa yon. Maging kampante ka. Ang sanggol na ito. Talagang hindi ito ipapanganak. Hindi ito mangyayari. Salamat, Harlan. Harlan, sumasakit ang tiyan ko. Bilisan mo, dalhin mo ako sa ospital. Harlan, tumawag ka ng tulong. Dalhin mo ako sa ospital. Sige na, bilisan mo. Ayos ka lang ba? Sa tingin ko, manganganak na ako. Manganganak na ako ng maaga. Harlan, tumawag ka ng ambulansya. Nakikiusap ako sa'yo. Dalhin mo ako sa ospital. Harlan, hindi naman lahat ito kasalanan mo, di ba? Harlan, hindi lahat ito ay ginawa mo, di ba? Kahit isang araw o dalawa, o isang taon o dalawa, maghihintay ako sa kanya. Ang batang dinadala mo, kahit na akin ito, bastardo pa rin ito, talagang hindi ko papayagang ipanganak mo ito. Sa paggamit ng ganoong kasuklam-suklam na mga paraan. Sa tingin mo magtatagumpay ka sa ganitong paraan, ang sakit na tiniis niya. Babayaran ko ng 10 beses, 100 beses, babayaran ng 1,000 beses. Gagawin kong malaman mo kung ano ang totoo, buhay na kamatayan. Anong nangyayari? Maraming sleeping pills ang kinain ng buntis. Bagamat naagapan namin ang pagsusuka, nakapasok pa rin ang konting gamot sa fetus. Para sa kalusugan ng sanggol, irekomenda namin ang pagpapalaglag. Pero ayaw niya, nagbabanta siyang magpapakamatay kung ipapalaglag. Kaya kailangan namin ang pahintulot ng mga magulang. Ang mga gamot na ito, nakakaapekto ba sa kalusugan ng buntis? Paumanhin, dahil kulang sa datos mula sa clinical trial. Kung anong partikular na epekto, hindi rin namin alam. Posibleng, pagkapanganak, mahina ang sanggol, o baka naman, wala namang masamang epekto. Pero para sigurado, irekomenda pa rin namin na ituloy ang, hindi niya karapat-dapat na magkaanak sa akin. Sa buhay na ito, para lang ako kay Luna. Hoy, 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 huwag kayong mag-away dito sa ospital. CJ.
Ligtas ang ina at ang bata. Pero ayon sa mga test namin, ang bata, noong nasa sinapupunan pa, ay nakalanghap ng mga gamot na pang-aborsyon. May congenital heart disease, at mahina ang pag-unlad ng utak, malayo sa normal. Ang antas ng kanyang katalinuhan ay malamang na mananatili sa tulad ng 3 taong gulang, kailangan mong maghanda. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Tumigil ka sa pag-iyak. Kapag bumalik na si Luna, tayong 3 ay maglalaro, okay? Sasabihin ko sa'yo, sa buong buhay ko. Si Luna lang ang gusto ko. Elenan. Luna. Luna. Yale, Luna. Ashing. Yale. Luna.